Sobrang natutuwa nga kami ni Larnie dahil mismong business owner nga ang nagpunta dito sa amin sa panibagong negosyo na uumpisahan namin. At ngayong araw nagpa-deliver na nga rin ako ng lupa na itatambak dito sa bakuran. Kaya sa wakas ay makakapagtanim-tanim na nga ulit ako ng gulay. Yung una ko kasing pinatambak dito ay puro bato at buhangin kaya hindi nga ako nakapagtanim. Pero ngayon dahil may lupa na nga makakapagtanim na ako at maganda pala yung lupa na dineliver nila kasi buhaghag. Maganda nga itong pagtaniman ng kamote, magiging malaman ng kamote sa buhaghag na lupa. Pinayos ko nga rin ho pala itong isang motor kasi yung gulong nga niya ay may nakatusok na pa ako kaya naman pala lagi nga napaplat kahit pahanginan ko nga ay mapaplat pa rin. Ito nga yung tumusok na pa ako sa gulong niya. Siguro nga sa mga dinadaanan ko nga ito na rough road lalo na nga dun sa bakuran nung nagpagawa kasi kami dun maraming ang pako ang nakakalat dun. Bali hindi nga ho pala sealant ang ipapalagay ko dito, patatapalan ko na nga lang. Mas maganda nga yun para hindi nga masira yung mugs niya. Sakto kompleto nga ako sa gamit sa pantapal kaya ito na lang ipapalagay ko. Pagkatapos kong ipaayos yung motor, bumili naman ako ng pala kaya pag uwi ko dito sa kubo nakapag-umpisa nga ako agad makapagtambak dito ng lupa. Dahil may nakatambak ng buhangin dito sa tapat ng gate kaya hindi nga nakapasok yung truck na nag-deliver ng lupa. Kaya naman ngayon mamano-manuhin na nga lang namin ang pagtatambak ng lupa dito sa loob. Habang ginagawa ko nga ito ay sobrang na-excite ako dahil namimiss ko na rin talaga yung pagtatanim ko nga tulad ng dati. Parang ang sarap-sarap nga lang talagang balikan ng ganung buhay yung napakasimple lang, payapa at wala tayong masyadong iniisip. Yung sariwa ang kakainin nating gulay tapos sariling tanim natin, hindi na natin kailangan pang bumili. Lalo na at sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon, yung presyo nga ng gulay ay halos katumbas na rin ang presyo ng isda at karne. Pinakain ko na nga rin itong mga alaga kong bibe. Nakakatuwa nga talaga silang pagmasdan at ang sarap lang nakikita tapos nakakawala nga din sila ng stress. Nakakatuwa nga silang makita kasi malalaki na rin at dumadami na nga talaga sila. Parang kailan lang diba nung iisa pa lang yung manok ko pero ngayon marami na nga. Mga susunod na araw nga ipagagawan ko na nga rin sila ng maayos na kulungan para mas dumami nga sila at makapag-itlog ng mas marami. Nandito nga rin ho pala yung ate ko na si Ate Josie at siya nga ang tumutulong sa akin sa pagtatambak nga ng lupa dito. Alam nyo, natutuwa nga ako sa ate ko na yan kapag umuwi nga ako dito sa kubo kasi pagdating ko nga dito inalabahan na yung mga labahin namin at yung ibang gawain nga ay nagawa niya na. Kahit hindi ko nga sabihin ay ginagawa niya nga. Bali sila na nga ho pala ng mga anak niya ang makakasama ko dito sa kubo at dito na nga rin sila titira. Tuwa naman ako sa part na yun kasi gusto ko nga rin talaga silang maturuan sa pagbablog at sana maging successful nga rin sila sa pagbablog. Harap din kasi ng ate ko na yan na magkaroon nga din siya ng sariling lupa at sariling bahay na matutuluyan nga nila ng mga anak niya. Sa ngayon nga ay nag-uumpisa na nga rin siyang mag-vlog kaya ilalagay ko nga yung pangalan ng page niya para masuportahan nyo nga din siya at makita nyo nga hanggat mag-success nga rin siya sa pagbablog. Sabi niya nga sa akin minsan hindi raw talaga madali ang pagbablog pero sabi ko naman sa kanya magiging madali nga yun kung talagang determinado ka nga. Sabi ko nga sa kanya basta tuloy-tuloy lang siya, araw-araw siya mag-upload at sipagan niya lang ng sipagan kahit minsan nakakatamad at nakakaantok ang editing. Pala meron na din po pala kaming mga tanim dito na puno, mga prutas, and meron nga kaming tanim dito na lemon at meron din kalamansi. Ito nga ho palang tinanim kong kalamansi dito ay maliit pa nga lang ay namumunga na. Tignan nyo naman may bunga na nga. Kaya naman kailan lang mamamalayan natin makapal na rin ang bunga niyan. At meron din po pala akong tinanim dito na guyabano. Merong duhat at meron ding bayabas. Ito nga yung guwapol na tinatawag at meron din ho pala akong tinanim dito na rambutan. Medyo muntikan nga lang maubos yung dahon nitong rambutan kasi dahil sa mga alaga naming manok, tinutuka nga nila yung mga dahon, kinakain nga nila. Sa bandang gilid nga lang ho pala kami nagtambak ng lupa kung alin nga yung pagtataniman namin, iyon lang muna ang tatambakan namin ng lupa. At ayan, bale ito nga lang yung natambakan namin dito sa kabilang gilid dahil yan nga lang muna ang pagtataniman namin. Kahit na kasi nito may plano nga ako at sa kabilang gilid din may plano ako para sa mga alaga ko na mga hayop. Paggabi nga ito palang itsura nitong bakuran, maliwanag nga rin dito dahil sa mga solar na inilagay ko. Kagabi nga ako pala habang kumakain kami dito sa kubo may natanaw nga kami na parang may nasusunog na bahay. Sakto naman nasusunduin ko nga yung pamangkin ko sa kabilang barangay kaya naman napadaan nga ako dyan at ayun confirm nga na bahay talaga yung nasusunog. Nako, kapag nga mga ganyang senaryo talaga namang nakakalungkot dahil alam nyo naman napakahirap mag-umpisa. Kaya para sa lahat mag-ingat-ingat na nga lang tayo. Paano ba yan? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin at sa palaging panonood at pag-share ng mga video ko. Ingat po kayo palagi!